Tito Sen, Senator Sir, eto ho na naman tayo, no? Pagkatapos nga ng remand, mukha pong dito babalik. Sinasabi po kasi ni Ginoong Escudero that the Senate as a collegial body, and as an impeachment court, lahat daw po ay maaaring ma-erase na motion, including yung motion to dismiss na naman itong articles of impeachment and can be voted by a simple majority vote. What's your take on that? Hindi po pwede yun. It's against reason, it's against the Constitution. Sapagkat pag impeachment court na, senator, judge ka, collective yun eh. Judge kayo, impeachment court kayo. Hindi naman individual eh. So, in any regular court of law, at katulad din ng impeachment court, kahit sabihin mo political yun, kayo judge eh. Hindi kayo pwede mag-motion to dismiss. Or kung ano-anong motion. Ang motion na pwede ninyo, na pag-uusapan, na pwede, yung let's say, merong sinabi ang prosecution at ang presiding officer tinanggap. Pwedeng pumalag yung member ng court. Let's say tumayo yung isang member ng court, sabihin ganyan na Mr. President, we need to Mr. Presiding Officer, we need to vote on that matter. Ganun yun eh. Like for example, sinasabi nito sustained. Ayaw nung iba. Pwede yun. Yun, pwede yun. Pero yung motu proprio, biglang mag-motion ng isang member ng judge for, let's say, dismissal of the case, ay hindi pwede yun. Saka nakakita ang judge mismo magdi-dismiss sa sarili niya. Hindi it's beyond reason and beyond the Constitution. Opo. So, ito pong gantong mga statement na nanggagaling sa kasalukuyan pong Senate President, paano po ninyo tinatanggap ito na kayo po uupo na rin po sa 20th Congress bilang miyembro? Actually, ngayong katanghalian, na ho kayo? You're a senator. Opo. Well, I will speak what I think is right. Sasabihin ko, kukontrahin ko kung may tumayo doon at sasabihin bigla na, let's say sa impeachment court, hindi pwedeng sa Senado. Kung sa Senado, sa Senado mismo, hindi pwedeng pag-usapan ng ganun yun. At didebatihin, napakahabang debate nun at madugo yun. Sapagkat hindi ka naman impeachment court eh. Pag nag-constitute as an impeachment court or tumawag ang presiding officer na impeachment court sila, ibang usapan na naman yun. Iba yung legislative function, iba yung impeachment function as a court. Opo. Tito Sen, paano po kung ito ho naman po ay hypothetical lang. Paano po kung maging mapangahas, no? Yung mayorya sa 20th Congress in the Senate at sabihin nila na hindi sa impeachment court, i-ratio na yan, sigurado may tututol dyan. At the end of the day, let's vote, no? And kailangan lang dito kasi hindi naman ito trial, hindi naman ito conviction o acquittal. Ang kailangan lang dito, simple majority. At kapag may question, you go to the Supreme Court. After all, they are the final arbiter. Paano kung ganun, pwede ba mangyari yon? Yung mapangahas na, at wala na hong, kumbaga, kung gusto nyo, kung ayaw nyo, kung kumukontra kayo, punta kayo Supreme Court. Talagang yung senaryong sinasabi mo na yan, pwedeng mangyari yan. Ngayon, nasa sa miyembro ngayon ng Senado yan. Ganun ba naman ang karamihan ng mga takbo ng utak ng mga senador na binoto natin? Hindi naman siguro. Pero kung sakasakali na mali ako at ganun nga ang takbo ng mentality ng karamihan, hindi maiiwasan na may mga ganung mentality. Pero yung karamihan, palagay na natin, hindi maiiwasan may magdala niya sa Supreme Court, sigurado yan. At saka yan yung tinatawag na grave abuse of discretion. Sigurado yun. Yun ang ipapalag sa Supreme Court. At nakakahiya ang Senado kung biglang mag-decide ang Supreme Court na sinabing may grave abuse of discretion kayo. Sobrang nakakahiya yun.
mahirap na magsalita. Sir, Senator, ano ba dapat, ano bang inaasahan po ninyo, kayo po, no? Kapag nag-convene ulit ang impeachment court, ano po, after itong seremonya ng formal opening po ng 20th Congress, ano kayo ho, what do you expect na mangyayari po dito sa mga una at ilang mga araw po pag nag-convene na po ang impeachment court? Ano ba dapat mangyari? Ang tingin ko dapat mangyari, panatiliin natin yung integridad ng konstitusyon. Ano? I'm also concerned about the integrity ng impeachment process saka yung impartiality ng mga senator judges It is demanded by the Constitution. So, may final na articles of impeachment ang House of Representatives sa Senado. Dapat talakayin yung articles of impeachment. Ngayon, may problema kayo doon sa articles of impeachment. Dapat yun, pag-usapan nyo muna. Hindi yung bigla na lang pagtawag doon, may isang tatayo at doon kayo magdidebate. Hindi. Kaya nga sinasabing dapat yan, nagkukukus madalas yan Okay. Ngayon, pangalawa, paano yung nalaman, paano mo malalaman na may depekto? Binasa mo ba? Meron kadalasan sa Senado kasi meron nung sinasabing deemed red. Yung deemed red na yun, malamang yung abogado lang niya bumasa nun, yung mga staff lang ang bumasa nun. Baka hindi pa nga nabasa ng buo. So dapat yun, pakinggan mo muna. Pakinggan mo, pagkatapos mong pinakinggan, yun ang ini-expect ko. Dapat yan, pakinggan natin, ano ba yung sinasabi ng prosecution, ano ba yung laman nitong articles of impeachment, at saka ka magsabi ng iyong opinion. Kung gusto mo magsalita ng opinion mo doon. Pero kung ako ang tatanungin, hindi dapat. Dapat yun pakinggan natin. Yun ang ini-expect kong mangyari doon, yung articles of impeachment. Kasi yun ang nakalagay sa Constitution Walang nakalagay doon na pag ayaw namin, hindi pwede. Hindi Kailangan doon. Kaya nga ginamit na yung word na forthwith Ngayon, sabi nung iba, yung forthwith daw, marami raw ibig sabihin. Hindi. It's a legal term of the word immediately. Kaya hindi mo kailangang sabihin na dapat immediately gamitin na word. Ano? Legal term nga Yun nga ibig sabihin, immediately. Ano ba yan? Bakit? Kailangan ba nakapasa ka ng bar para maintindihan mo yun? Hindi Di ba? Alam kaya yun, maliwanag yung sinabi ng Konstitusyon dapat yun. Talakayin kagad namin. So what do I expect? I expect na pagdating ng July 28 or 29, magkukonvene ng impeachment court at pakinggan natin yung articles of impeachment sapagkat sinabi forthwith. Ngayon, trabaho ng Senado, maabala. Hindi katamaran lang yun pag sinabi mong maabala. Bakit? Pwede ka naman alas 8, alas 9 ng umaga Mag-session ka Pagdating ng alas 12, break. O pagdating ng alas 2, mag-impeachment court ka. Ganun ang gawa namin nung araw Bakit pa kami nga matatanda na nung araw pero nagagawa namin yun Bakit itong mga kabataan? Di pwede yun. So, Tito Sen, dito po sa sinasabi mo na dapat magsimula na kaagad, meaning yung mga legal issues, yung pong sinasabi doon sa order po ng impeachment court sa Kamara, dalawa ito, no? Mag-certify kayo attestation na hindi kayo lumabag doon sa 1-year ban ng paghain ng impeachment complaint. And second, ito bang impeachment complaint articles na ito, carry over pa ito, itutuloy ba ito ng 20th Congress? Yung mga usapin doon sa dalawang aspetong legal na iyon, dapat ba nang ma-resolve ba iyon pag-usapan ng impeachment court na okay, sumagot ng tama ang Kamara de Representante o yun dadaan na lang sa mga formal pleadings para hindi na kumain ng oras ninyo? Paano po? Correct. Mas correct yung sinasabi mo. Tumaan na lang sa formal pleadings. Kasi sa akin, with due respect to them who have a different opinion, sa akin, dribble yun Kumbaga sa basketball, lampas ka ng 24 seconds Dribble yun sapagkat ang tinatawag na yung kino-complain na 1-year ban, wala namang impeachment noong December Nag-file ng impeachment, isa, may nag-file ng impeachment, pangalawa, may nag-file ng impeachment, pangatlo.
Yung bang tatlong yun, at saka yung pang-apat, yung bang tatlong yun, kinorward sa speaker, inapprove ng committee nila? Hindi. So, hindi impeachment yun. Dahil kung i-consider mong impeachment yun, kayo katulad ng mentality ng kusino dyan sa Senado, na kasama daw yun. Kaya daw, nakafile na yun, tapos may 1-year ban na yun. Abay, araw-araw, pwede may mag-file ng impeachment sa'yo. Ibig sabihin, counted na yun? Hindi nga eh. Kaya nga sa Constitution sinabi yung 1-year ban kasi oras na ito'y articles of impeachment na at pinorward sa speaker, andun ang point. Therefore, pag hindi natalaka ito, ang point ng articles of impeachment 1-year ban is January of 2025. Hindi December na nag-file yung mga tatlong impeachment. Hindi nga ginalaw ng committee nila eh. So hindi yun ang articles. Ang articles yung sinambit sa opisina ng speaker nung bandang January. Yun. So ano yung pipilit na sabihin, hindi, balik mo na yan dahil hindi yan ang 1-year ban. Ha? 1-year ban? Hindi pa yun ang 1-year ban. Kasi nga, sabi ko, ang opinion ko, no, pasensya na sila kung sino man ang tamaan sa kanila. Dinribble nyo eh. Ganun. Opo. Ang inyo yata tinutukoy nga ay yung when is it deemed initiated? Yun po yung word ron eh. Kailan ba na-initiate? No? Yung tatlong una... Ng House. Opo. Yes. Ng House, not a complainant or not a somebody who filed. Opo. Initiated kasi nga kapag deemed initiated yan kapag na-refer sa Committee on Justice at nagkaroon ng karampatang pagdinig, no? Correct. Opo. Kumbaga, they take cognizance of the impeachment complaint. Kung hindi inaksyonan, hindi pa siya initiated. Yan hindi sinasabi. Correct. Okay. Opo. And then ito po kasing fourth impeachment complaint, ito kasi yung second mode na dinaanan niya, hindi dumaan sa Justice Committee dahil nakakaalap na po ng enough 1/3 ng pirma endorsement ng mga miyembro kung saan nga po that comprises the articles of impeachment. Yan ang binabanggit nyo na jurisprudence. Ano po? Correct. Sapagkat ganyan-ganyan yung nangyari doon sa impeachment ni Erap eh. After the prayer, minove ng speaker na i-forward kagad sa Senate eh. Meron bang naging question na ganyan sa Supreme Court o sa Constitution? Wala. Di ba? Kaya talagang kitang-kita mo, dinidribble ito. It's unfair to the Vice President eh. Because you're not giving her a chance to answer eh. Di ba? So it's on both sides, it's unfair. So ang pinakamagandang gawin namin is to preserve the integrity of the impeachment process, the Senate, and then the Constitution. Yun ang dapat eh. Opo. Sige po. So, kaninyo, dapat po itong mga usapin ng mga debate, legalidad, teknikalidad, maaari naman po sigurong mabigyan ng panahon to, pero dapat talaga masimulan, sir, yung trial? Yes, yung trial paper, yung dapat, yung iba nga sinasabi, dapat may pre-trial. Hindi, noong panahon namin nila JP, wala naman pre-trial eh. Pakinggan na natin kagad. Pakinggan natin yung sinasabi ng prosecution. Para ako ang defense, yun ang kagad sinasabi. Hindi, wala yan, dismiss. Motion to dismiss sila. Debutuhan natin. Ganun lang dapat yun eh. Mabilis yun eh. At yun ang dapat na procedure na gawin natin. Imbis na, pati ang taong bayan alam mo, hindi naman ako nag-iisa rin sa sinasabi ko ha. Ako nakikita ko sa feedback ng mga kababayan natin Nabubuisit sapagkat sa iba tingin nila nakakaabala, di ba? Sa iba naman ang tingin nila it's a cloud of doubt hovering over not only the Vice President but the Senate and the government itself. Opo. So, Sir, Tito Sen, article, pito po itong articles, grounds for impeachment. Opo. Dito po, sa inyo pong karanasan during the Corona impeachment trial, hindi naman po necessarily tatapusin ang pakikinig sa lahat ng mga grounds and then yung rebuttal ng defense dito. Opo, kapag meron na po kayong magiging maagang desisyon, sa usapin po ng conviction, pero sa acquittal dapat talaga mapakinggan ang lahat ng articles. Tama po yun.
I could not recall kung meron kaming pinag-usapan noon na pwede na kami bumoto after the first article. Opo. Na desisyon na kagad. Wala kaming ganun. Pero tama ka, kung papuntang acquittal yan, dapat yan tapusin pakinggan lahat. Opo. Kasi pag natapos sa pangalawang article, pagkatapos mayroong nag-motion to vote, tapos ang vote ay guilty, ba't pa itutuloy yung iba? Opo. Ano po ang quantum of evidence po sa impeachment trial, Tito Sen? Sa inyo pong rules, meron ho bang nakasaad rito? Ano ba ho ito? Hindi, walang rule na nakalagay tungkol dyan. Ang nakalagay dyan is yung rules of court. Ngayon, dahil ito ay impeachment court, merong political side ito, preponderance of evidence, medyo mabigat na yun. Ganun yung nangyari kay Chief Justice Corona. Tsaka may magkakatalo yan talaga sa no? I'll have to say this, yung Ted. Ted, magkakatalo yan sa optics. Magkakatalo yan sa optics eh. Ganyan-ganyan ang nangyari sa amin noon eh, kay Chief Justice Corona. And hindi ako nahihiyang sabihin eh. Nung una, nung pinag-uusapan namin yan, at nakikinig na kami sa mga sinasubmit na articles of impeachment kay Chief Justice, lamang na lamang dun yung, wala ito. Ganun eh, yung mentality ganun. Lamang na lamang yung, malamang ito, pag boto ko, not guilty. Ganun ang mga mentality ng karamihan sa amin. Ano? Pero nung tumagal, nag-iba yung optics eh. Pati sa mata ng tao, nag-iba eh. Tapos, nag-walk out pa. Di ba? Si Chief Justice, naiba eh. So, ganun din yan eh. Ganun din yan eh. So, sa akin, preponderance of evidence, depende. Pwedeng ikaw sumahid sa prosecution. Pwede ka rin sumahid sa defense. Depende talaga yan. Basta ang importante, impartiality ng senator judges muna. Huwag munang daktak ng daktak at sinasabi, ganito yan, ganito doon, dapat siya dismiss, dapat siya. Huwag muna, pakinggan muna. Sundin muna natin ang procedure, sundin natin ang proseso, sundin natin ang konstitusyon, at saka tayo magsalita.